Pagsapit naman ng dilim, pinasimulan na ni Big Brother ang asalto preparations. Maaari niyo nang simulan ito para mamaya sa asalto ni Uma. Paglabas ni Sweetie Say, agad niyang kinasabwat si Commander sa kanilang oplan, lansiin si Uma. Dilin mo sa room natin. Doon natin gagawin yung banning. Nandun sa umay. Tawagin mo siya sa labas. Sabihin mo may sabihin sa kanya. Si Say, kunwari may nawawala. Yung pakaw ng hikaw ko nawawala. Panguutak niya. Hanapin natin yung Hanapin ba naman ang pakaw sa kalawakan ng garden? silver yun eh. Say, di naman kaya makahalata si Uma. Hikaw ko. Meanwhile, sa girls' bedroom, nagsimula na ang paggawa ng asalto banner. Naku, buti hindi nalaman ni Uma na pintura ang naaamoy niya. Sige housemates, pagbutihin niyo para mas gumanda ang asalto. Dahil hindi siya isinali, nagpakabait na lang si Uma. Na ika'y tutugon. I'm just homesick. Yeah, it's my first birthday without my sister. Habang papalapit ang kanyang birthday, tumindi ang pagsisenti ni Uma kaya tinawag na si Cass sa confession room para kunin ang special gift niya kay birthday boy. Halatang very excited itong si Cass. Housemates, ang lahat ay pumasok sa loob ng confession room maliban kay Uma. Inilatag ni Big Brother ang mga kailangang gawin para sa asalto ni Uma na magiging successful lang kung magtutulungan ang mga housemates. Samantalang si Uma nakatulog ata sa sala. Paglabas ng confession room, agad nilibang ni Say si Uma sa altar para masimula naman ng iba ang plano para sa asalto. O Say, sige na, dalhin mo na si Uma sa garden. Isang Hebrew birthday song ang sumalubong kay Uma. Oh my God! Oh my God! At bilang paggunita sa isang Israeli birthday tradition, 24 times binuhat sa upuan si Uma dahil 24 years old na siya. Sinundan ito ng paghahandog ng favorite pictures kuno ni Uma. Bakit naman to? Oh my God! Hindi kaya! Pero di pa dyan natatapos ang gift giving. May 7 regalo pa na inihanda ang mga housemates. Para hindi makapalag si birthday boy, sige housemates, igapos ninyo. No, wait lang! Wait lang! Tumingin ka! Hindi, makakain ka. Maganda to, maganda. Bakit? No, wait! Bakit ganyan? No! Mata na may uod. It's the bullfrog, it's the big Sa one. akin naman itong laman nito, gulay na bulok na nirarat na. Pinaka-paborito mong pet. Malaki sa salamander. Ano yun? Iguana. Ayoko! Hindi. Sisay mo sa kasi. Yak. Hindi naman totoo lahat. Ano? Pinaka-paborito mo. Ano naman ganyan? Sunod-sunod talaga ang surprises. Pinatugtog naman ang favorite Hebrew song ni Uma. Happy, healthy, and sana hindi tayo, kahit kung lumabas tayo, huwag tayo maghiwa-hiwalay. Yeah. Yun lang. Birthday! Thank you. Happy birthday! Hindi talaga maitatago ang saya ni Uma sa hinandang cheese and wine party ng mga housemates. Kaya dali-dali siyang nag-doorbell sa confession room para magpasalamat kay Big Brother. Super thank you. No, my sister's out there.
Narinig ako ng dalawang kanta ng Hebrew. May cake, may wine, may cheese. May kaibigan ako na, syempre parang family ko dito. Andito naman kayo. May party na super yung gusto ko po. Wala akong hihilingin pa po. Masaya ako po. Ito yung gift ko sa'yo. Oh my God! Oh my God! Bakit? Ganda kaya. Ganda mo dito. Yung gift ko sa'yo. Oo. Nagustuhan mo? Oo naman. Talaga? Oo naman. mapalingon. Hindi ko alam na ika'y Dahil sa asalto, sumarap ang tulog ni Uma at ng mga housemates, kaya't espesyal ang pinanggising ni Kuya sa kanila. Yala, Gumpa! Tito Rer! Ano sa nakalumot? Gumpa! Kuya! Kapatid ni Uma. Kuya! Kuya! Good morning! Sila si Rose? Yala, Gumpa! Tito Rer! Ano sa nakalumot? Gumpa! Kuya! Good morning! Yala, Gumpa! Tito Rer! Ano sa nakalumot? Gumpa! Kuya! Kuya! Sino pa man ang mapalayas, iniutos na ni Big Brother ang paggawa ng regalo para sa evictee. Maging creative kayo at lagyan ng design ang jacket na ito para lagi kayong maalala ng housemate sa kanyang pag-alis bukas. Sa boys' bedroom, agad nilang sinimulan ang paglalagay ng disenyo sa jacket. What do you want, Sam? Matyaga namang ipinagpatuloy ni Jenny at Nene sa girls' bedroom ang paglalagay ng disenyo sa jacket. Pero nang mapagod sila, sina Sam at Say naman ang dumiskarte. Dito muling lumakas ang kutob ni Sam na para sa kanya ang evictee's jacket. Does it fit? I'm sure it does. It doesn't fit. Kanino kaya kasya yan? Lalo yatang di napapalagay ang kalooban ni Sam. It's supposed to be a surprise. No one is supposed to know. We don't need, no one knows. Only they do. But they'll wait until tomorrow. Of course they're gonna wait, but it can't get any more obvious. I'm like 110% sure it's... At may ipinagbilin pa si Sam kay Say. Meron siyang pinapagawa sa akin. You'll na know. kanta. You'll know. Yung kanta tapos. Tungkol kay JB, sa amin dalawa ni JB. Tapos, meron siyang ginawa na rin na lyrics. Nilagay niya yung sarili niya sa position ko. Kunwari siya si Say. Sumusulat kasi hindi ako magaling magsulat. Pero susulatin ko din siya, gagawin ko din siya. Tapos kakantahin ko, pero siya yung gagawa ng melody. Habang lumalakas ang pakiramdam ni Sam na siya na ang lalabas sa bahay ni Kuya, ano naman kaya ang pakiramdam ni Jason? Kita niyo naman, idinaan na lang sa tulog. Overconfident kaya si Batanggenyo o sadyang pagod lang? Ayan, nakikita natin parang medyo natatakot pa rin itong si Uma. Open. 1, 2, 3. Oh my God! Oh my goodness! Halika! Kumain! Oh, dito ka. Sayaw tayo. Hindi pa tapos ng birthday mo, Lagyan mo yan. Louder, please. Mahina po! Oh my God! Oms, dito ka. Halika. Oh my God! Oh my goodness! Hello? Hi, Habibi. Mama. Hi, Habibi. Hi. Minute. Mama? Habibi. Meet Sanya. Oh my God. Ma habibi? Happy birthday. I'm proud of you, but of everything you do. Dito. Mama. بحبك.
أنا عم بعيط بالتلفزيون هلا. I know. You cannot speak in Arabic? No, I can, but they didn't want. They told me in English. So, how are you? How are you feeling? I'm proud of you. You are great. Thank I love you. Mama, are you watching Love me? you so much. Yes. لقيتها بالتلفزيون؟ Yes, no, but in the internet. يبقى Fine. سلمي على كلهم، دايما بحلم عليكم أغراض مش منيحة، سلمي على كلهم ماما. No, everything is alright here. Okay. Don't worry. Oh, I love you. I love you too. Super, grabe. سلمي على كلهم ما. Say them. Okay. Say them. Okay. Wow. We have a lot of wishes here for your birthday. From Aya, from Maya, from Kaya, Bye. from Isi, Na from yung oras. Teta. Okay. Mama. Tapos na ang 100 seconds. Bye-bye. Magpaalam ka na at saka ibaba agad ang telepono. Mama, tapos na. Okay. Finish na. Nice, Teta. باي باي بحبك باي باي. Bye. Buena. Huling batch na lang ng damit ng kanyang kinukula, sinasabon at sinasampay simula pa noong Huwebes bilang sakripisyo pa rin sa kanyang charity work. Are you done? I think. Maya-maya ay pinatawag si Cass para sa isang misyon ng housemates. Dalhin na niya sa garden ng mga nilabhan niya. Kayong mga housemates ang magdidesisyon at huhusga kung si Sam ay pumasa sa kanyang sakripisyong paglalaba o hindi. Opo. Pwede rin natin i-consider yung mga nalabahanan niya, yung mga the past few days. 2 days yata yun. Ano guys, may angal ba kayo sa mga damit niyong nilabhan? Ito may stay naman talaga ito. No? Giant. Sa ba to say? Mabango siya. Mabango siya in fairness. Mabango Tsaka malinis siya, oh. Malinis siya. Kasi paano hindi siya nilinis talaga? Inis-isa niya. Ito, nilabay niya doon? Nilabay niya din itong... Not her bras, no. Ito say. Akin yan. Direct ko. Okay naman. It's very bad washing the... Malinis. Damn! Wow. Tingin nga. Malinis. Ginanay ko lang. Oo, siya naglaban. Ginawa naman niya lahat ng chinek. sumakit ng bibig Oo, niya. inisa-isa niya yan. Talagang... Kahit mabagal, sinigurado niya. Ano sa wala siya naglabay. Matapos kilatisin ang mga damit, diretso confession room sina Cass at Sam. So, yung decision po namin, sobrang okay po. May gusto kang sabihin, Sam? Just definitely happy that that the clothes are good. Yun lang. At kahit wala na si Papa Sam sa loob ng bahay, mabango at malinis naman niyang iniwanan ang kanyang mga kaibigan. Isang heart-to-heart talk with his housemates ang kanyang hiniling na pinaunlakan naman ni Kuya. There were times that we have observed that you wanted to be alone. You don't. It seems like you don't wanna. Well, there were times where Yeah. where I felt like some people were talking behind my back, and I don't know. I didn't feel comfortable confronting people about it. Maybe you're just taking, or you just took it the wrong way because you don't understand. And when we make jokes about you, I think you already know that. And we've accepted the fact that sometimes you are slow, even if you don't want to admit it. And I take my time. yeah, 45 minutes in the sink. No. No. I take a long time to 35. get dressed because I never can choose out any clothes. Diba minsan, diba, pag may sakit siya, bibigyan natin ng gamot tayo niya. Para sa kanyang sariling kabutihan. Sometimes when you wake up early tapos naka-frown ka, parang minsan nakakaano kasi yun, parang hindi ko masyadong nagugustuhan. Diba, we're all smiling, then ikaw nakaganon ka. Since for the first week, I don't know you, diba, yan. Ako, have faith, tapos believe in yourself, tapos stay as sweet as you are. Siyempre, you'll always be my bunso. Me, I won't advise you. I'll just say sorry
for when Big Brother he asked me to put up your confidence or to do something with it, and I told you that your voice is like, it's not like a singer's voice, or you don't play like a whatever. Of course, you got it in a different way. Yeah, Very a lot of times I different. take it as if I hear it one time, I take it as it's everybody's opinion kind of thing. Yeah. Don't be shy to show your talent because many of us, they don't know how to figure skate. Yeah. We don't know also how to compose well, but you see your hindi lahat makakakompose ng kinukompose niya. Tapos yung Not everybody can compose a in song. in 1 week. I think you should continue composing songs and poems and music, everything, because you're really good at that. At si Sam, na hindi sanay magsabi ng kanyang saloobin, naging open sa pagsasabi ng kanyang totoong nararamdaman. Yeah, this has been an amazing experience for me. And you guys have, ever since day one, you guys have been doing so much for me. And, yeah, everything. I don't know. Everything. It's been a lot of fun. I love all of you. Sa kanilang pagsasayaw ng Pinoy Big Brother team, isinuot ni Jason ang jacket na ginawa ng mga housemates. At gaya ni Sam, ninamnam ang marahil ay huling pagkakataong magsasayaw sila sa loob ng bahay ni Kuya. For the last time, humataw si Sam, kasama ang ngayon ay tinuturing na niyang mga matatalik na kaibigan. Pagkagat ng dilim, siya namang simula ng pag-iempake ng mga nominadong sina Jason at Sam. Si Jason kalog pa rin habang nagpamana naman ng mga gamit si Sam. Sa me, I want perfume. I can't give you that. But why? But why, my man? That was a gift to me. You can't have that one. That's one of my favorites too. Thank you. No, please don't. Please no. Sure, it doesn't go like that. Yeah. Yeah, my favorite songs. Sa'yo na lang? Hindi. Baro? No, I'm giving it. Really? Talaga? Oh my God, I'll kiss you. No, please no. Please no. No, please no. Di ba I have to kiss him? Yeah. Okay, I'll take it back. It's I'll take it back. I'll take it back. No, I'll take it back. It's okay. No, okay, never mind. At marahil para makabawi sa pagnonominate sa Batanggenyo, nagpresenta si Say na ipagplansya si Jason. At kahit parehong nominado, nakuha pang biruin ni Jason si Sam. Sam, you look good. Thank you. Thank you. But I'm not done yet. My twins, where are you going, my twins? Pero si Sam, di pa rin maikubli ang tensyon. I could feel it. It was like pounding on my chest. Like, Okay, mas lalo ngayon nakakapagod. Dalawa lang sila. Miss ka kayo pa, guys. Mamimiss ka rin namin. Siyempre, wala na magpapatawa sa amin. Pero yung masuma eh. Hindi pa naman sure. Huwag ka maging assuming. Pareho kayo nung isa. At para maibsan ang kaba na nararamdaman nila, nag-ilusyon na lang sina Francine at Jason. Royano, Vilma Santos. Pare, kunyari pag lawson mo ito, nagkaroon ka ng ano sa pelikula. Caridad Sanchez. Tapos nakapartner mo yung mga bigating artista kagad. I'm sorry to say, you will leave the house of Big Brother. You are the 5th evicted. Okay, come. Oh, hey. Ito ang panglimang pagpapalayas mula sa bahay ni Kuya. Pero matapos ang tagpong ito, ibang-iba naman ang naging sitwasyon. Di tulad ng mga naunang eviction na punong-puno ng kalungkutan, sa pagkakataong ito, kabaliktaran ang nangyari. Sa
Sa garden, walang nagbanggit ng pangalan ni Sam. Walang usapan sa katatapos ng eviction hanggang sa naisipan nilang kumain. Dito nila naalala na wala na pala ang taga-usal ng dasal. Buncho! Pray na, lead the prayer. Parang cute. Ay, nako! Tsaka yung hole. You have, nako. At wala nang mabagal. Sanay na nga kaya sila na may umalis ng bahay? O nais na lamang ba nilang kalimutan ang mga masasayang alaala na kasama si Sam? Ikalawang pagkakataon ng nakalusot sa eviction si Jason, kaya naman laking pasasalamat niya sa mga sumusuporta sa kanya. Kakatuwa rin po kasi pinili pa rin po ng tao po na ako pa rin po yung mag-stay. Saka todo pa rin po yung suporta po sa akin ng family ko at saka ng mga kakilala ko po. At saka yung mga kabayan ko po. Kaya masaya po ako. Sa tanong na kung bakit silang naging masaya sa araw ng eviction, iisa lang ang kanilang sagot. Talagang pinag-uusapan namin lagi na malapit na. So, hindi na po ganun ka sobrang lungkot talaga kasi alam namin, nandyan lang yung mga housemates namin naghihintay sa amin sa labas. Gusto ko si Jason kasi si Jason mas matagal, mas kilala siya dito sa bahay at syempre siya pinapatawan niya kami dito sa bahay. Masaya kami kasi malapit na. Masaya po kami kasi kung malulungkot kami, sayang lang. Mamimiss ko naman po siya kasi the past few days, talagang nagkukulitan talaga kami. Tapos kami yung magkausap. Naiiyak ako kanina, pero syempre ayoko umiyak. Kasi umiyak na si Cass. Tanggap ko na po kasi kung sakasakali man, kung sino man sa amin. Ayun, parang naka-mindset na ako na ganun talaga yung mangyayari. We will miss you and we love you. See you soon. Hanggang sa pagtulog, naging masaya pa rin ang mga housemates. Ayaw na nilang isipin o pag-usapan pa ang mga alaala ni Sam. Wala ni isa sa 3 lalaki ang nakapansin na may bakante na namang kama. Alam mo, ayaw, papagulong natin. Wala ring nakakaalam kung kaninong kama ang susunod na mababakante. Sa unang umaga na wala si Sam, pinaramdam pa rin siya ni Big Brother sa mga housemates. Nakita ko yung mama ko. First time nakita ko mama ko. Sobrang linaw ng tubig. Luha yun. Pag chocolate yung tubig, yun kaligayahan. Ang panaginip ni Cass may kinalaman sa tubig. Pero sina Uma at Say, nakatitig sa tubig, malungkot. I'm super sad, grabe. Ang weird! Hindi yan weird, housemates. Ang tawag dyan, miss nyo na si Sam. Ano yan? Nasad kami. Tingnan mo kay Uma. Nasad ka? Nasad na siya. Tingnan mo, lumuluha siya kanina. Dumating ang hapon at hindi pa rin natanggal ang lungkot ni Uma at Say sa paglisan ni Sam. When we woke up this morning, it was like It was really bad. weird. It was really bad. I don't know why. But I feel super bad. Dude, with chicks, I didn't feel bad. Yeah, I felt siguro, oh. I felt bad. I When cried talaga. when I hugged her, she left. Yeah, yun ang masakit. Pero dude, this morning, ewan ko. Was it the song? I Part of think it? it was the song. Tumingin ako sa kamo, wala. Dude, hinag ko yung ano ko. I started to cry. I mean, not to cry, but I felt bad. Ah! Yeah. Don't cry. Your eyes are watery. Kasi ikaw eh. Ikaw kaya nauna. Ikaw ang nauna. Kaninang umaga hindi ako naiiyak. Nakita ko yung mata mo. Naiyak ako. Oh my God. At saka ang problema, hindi ko na-feel kahapon, dude. As in, wala kahapon. Ewan ko. Sige, smile. Kakain na tayo. Wait lang. Hoy! Iwanan mo ka dito! Huwag mo ka iwanan dito! Coveran mo kaya ako! Wait lang. Si Uma kasi nauna! Si Uma nauna! Ito kaya, ano kaya ito? Ay.
Huwag kasi kayo magsulong dalawa. Dito kayo para hindi kayo malulonely. Kung inyong natatandaan, bukod sa inyong pagkakabigo sa aking weekly assignment, may multa rin akong inataw dahil sa mga patakarang sinuway ng isa sa inyong housemates. Nang dahil dito, walang natira sa inyong weekly budget. Ngayon ko ipapaalam sa inyo kung sino ang housemate na ito at kung ano ang naging violations niya. Panoorin nyo ito. Kung ako man yun, sorry talaga. Kung ako yun, sorry talaga. Kung ako yun. Pero hayaan niyo ako umiyak pag ako, ha? Oh my God. Kala-advance na ako ha. Una, minsan na kitang napagsabihan dahil sa hindi mo paggising kahit may wake-up call na. Pero, noong isang araw, nagising ka nga pero bumalik ka rin sa pagtulog at inaabot pa ng mahigit kalahating oras sa kama. Ipinagbabawal ko rin ang pagligo sa labas ng itinakdang oras. Pero noong isang araw pa rin, dahil hindi ka nakaligo sa takdang oras, gumawa ka ng isang masamang plano. Sumuligo tayo. Sabon muna tayo. Sabay talento sa swimming pool. Manla tayo, both tayo konti. Maganda tayo swimming. Para hindi nata, hindi tayo sa... At ikatlo, ipinagbabawal ko sa aking bahay ang magpasahan ng mga sikretong mensahe. Pero kagabi, habang naghihintay ng hapunan, nahuli kitang nagsusulat sa loob ng kwarto at inilagay mo pa ang sulat sa drawer ni Jason. Bawal magbigay ng secret message sa loob ng bahay. Big Brother may disqualify the housemate or housemates involved. Ano mangyayari sa'yo? Pwede po ako ma-disqualify. At pagkatapos kitang pagsabihin, hindi ka pa rin nagtanda, Franklin. Pinagpatuloy pa rin ang pagiging kasama. Buwag talaga to. Housemates, lahat kayo ay apektado sa mga paglabag ni Franzen dahil pinabayaan niyo siyang gawin ang mga ito. Ang pagbagsak ng isa ay pagbagsak ng lahat. Dahil sa sunod-sunod na violation, si Franzen ay automatically nominated para sa inyong susunod na nomination process na magaganap bukas ng umaga. Dahil sa shocking announcement ni Kuya na kiramay mga housemates sa lungkot ni Kakosa, pakikiramay na nauwi sa pangangaral. Hindi naman alam. Yun na nga lang, pare. Hindi ka nakulang sa paalala. Susunod na lang. Hindi, may ano din. Hinayaan ka namin maligo. So, may kasalanan din kami. Kasi inaalagaan ka ng tao dito, lahat kami inaalagaan ka, hindi mo inaalagaan sarili mo. Lahat kami gusto ang maganda sa'yo. Ikaw, anong gusto sa sarili mo? Kaya nga, sabi ko Dinadala mo yan sarili mo. Ako talaga yung nagkamali na. Kasi, di ba lumabag ako sa rules? Kayo, hindi kayo nagkulang. Kaya minsan- Hindi kayo nagkulang sa akin sa paalala. Hindi sa lahat ng oras At saka naglalaro hindi tayo. Hindi rin lahat pwede ng attention nasa sa'yo lang. Di ba? Kahit sabihin natin tayo mag-vote ng housemates natin or ang mga tao, malaki pa rin yung part ni Big Brother kung sino yung gusto niyang paalisin dito kasi house niya to eh. Tumino na kaya ng tuluyan si Francine sa tulong ng mga housemates o iiral pa rin ang kanyang pagiging pasaway? Cass, makinig ka sa akin mabuti. Kadalasan ang una kong kinakausap na housemate ay hindi nominado. Pero ngayon, Cass, nais kong sabihin sa'yo sa gabing ito, ikaw ay isa sa mga nominado. 2 si Jason para hindi siya malungkot pag alis kung if ever at umalis si Franzen. Kasi as I told you po, hindi sila pwede isa lang. Kailangan dalawa para mabuhay sila dito. Ibibigay ko ng 1 si Nene kasi minsan makulit siya. 1 point for Uma kasi yun, kagaya ng dati, hindi na siya yung masayahin, masyado na siyang nalulungkot, parang nalulungkot na siya sa bahay na to. Okay, Jenny, siguro Jenny for 2 points. Oh my God, sorry. Alam naman po ng lahat na isa siya sa pinakamalapit sa akin. Close kami. Pero siya yung pipiliin ko, i-vote out ko para makasama niya na yung si George, yung baby niya. 1 point for Jason, Big Brother, kasi kasi ayoko mag-isa si Franzen. Naaawa ako kay Franzen. 2 points for Say. Alam ko na nahihirapan siya, nagtitiis lang din siya magstay dito. Na pinipilit niya yung sarili niya. Tsaka may magandang buhay na po talaga siya sa labas. 1 point kay Jenny.
nakalabas na siya, so marami na siyang alam about dito. So, parang unfair po sa amin yon. Si Say po, sigurado pong si Say po sa labas. Tsaka, mari pong maging threat po sa matitira po. Si Uma naman po, 1 point. Okay rin si Uma, mabait. Lahat naman po ng mga kasama ko dito. Parehas rin lang ho ng reason ko kay Cassandra. Kagaya ni Cass, before tonight, nakadalawa ka na. Gaya rin kaya ni Cass. Maging pangatlo mo ito ngayong gabi. Anong nararamdaman mo, Jason? Siyempre, may kinakabahan din po. Kumbaga, Sa tingin ko'y mas lalo kang kakabahan dahil ikinalulungkot ipalam sa'yo. You are nominated. Say, napansin ko, madalas kang magdasal lalong-lalo na pagkagabi at bago ka kumain. Ngayon, bago ka matulog, ngayong gabing ito, Say, nais kong ipaalam sa'yo na medyo habaan mo ang iyong pagdarasal. Dahil sa gabing ito, ikaw ay isa sa mga nominado. Jenny, nais kong ipaalam sa gabing ito, I'm sorry to say, ikaw ang kukumpleto sa listahan ng mga nominado. You are nominated. Housemates, weekly assignment, hula hoops sa Talagang house. sporty si Kuya sa linggong ito dahil pati ang weekly task magpapakita ng physical endurance. Buong linggo ay walang tigil na maghuhula hoop ang housemates hanggang umabot sa 30,000 counts. Kapag nakalimutan ng isang housemate ang total na bilang na inyo nang nagawa, kayo ay babalik at magsisimulang muli sa zero. Walang budget na natira sa mga housemates dahil sa pagkabigo nila sa domino effect noong isang linggo at dahil sa pagiging pasaway ni Francine at ngayon mukhang kabado na ang lahat. Ako, I go for 50%. Hindi ako marunong maghula hoops. Tama yan, housemates. At sana, huwag ang budget nyo mabawasan kundi ang waistline. Kasi gan, tumataba na tayo. Kaya pampapayat yan eh. Maya-maya ay sinabi na ni Say kay Big Brother ang taya ng grupo sa kanilang weekly budget. 50% po yung itataya namin. Playing safe? Pero sige, good luck. 34, 35, 36, 37, 38, 428, 429, 500, 400. Gusto mo 1,000? 451, 452, 453, 454, 659, 660, 661, 800! Si Commander parang diesel. Kailangan mag-init bago gumanda ang takbo. 199, 1,000! Oh, give up na si Nene. Iba naman. 1,011, 1,012. Nakakabulol! 1,066, 1,067, 1,068, 1,066, 1,060, 1,098, 1,099, 1,200. 1,100! Kung napapansin nyo, ay inahanda ko na ang aking confession room para sa Pasko. Gayon din ang gagawin nyo sa aking buong bahay bilang pagsalubong sa nalalapit na Kapaskuhan. Ilang araw na rin walang sigarilyo sa bahay ni Kuya, kaya si Jason sige pa rin ang pagpapakyut sa camera. Saan? O, sige. Sukan. Ano naman ang kapalit kung bibigyan ka ng yosi ni Big Bro? hindi na po ako magsisinungaling sa asawa ko. Say! Oh! Halika! Tatanggalin din natin ito. Magbabayad na po ako sa jeep. Habang nangungulit si Jason sa camera, si Uma naman nangungulit at nagmabal dito. Ayoko mag-decorate ang bahay ni Big Brother mag-isa. Well, kung sa bagay sa inyo, hindi ba doon sa akin? Badoy, yun ang masasabi ko lang. Alam mo, ayoko rin. Iba-iba ang taste natin. Iba-iba. Siguro mama ko Naghahanap yata ng away si Uma. Nene, it's your turn. Lalagyan ko ng tambusan yung bibig mo para hindi ka naman sinasama ang buhay. Big Brother, inaawal ako ni Nene! Maya-maya si Jenny naman ang hinarap. Saan mo nakuha yung taste mo pagka ibagay mga kulay, sa decorate yung bahay? ang ganda naman. Saan galing ang taste mo niyan? Naku, Uma, mabuti pa magwalis ka na lang, ha? Baka mapiko na sila sa'yo. Yung kay Ate Raquel po, di ba? Yung binigay, yung tuturuan ko siyang mag-flute. Kahapon pa rin dahil si Nene na lang ang kailangang gumawa ng kanyang sakripisyo para sa kawang gawa, ipinatawag siya sa confession room para simulan na ang kanyang sakripisyo. Para sa mga bata na ako mismo yung pupunta doon sa orphanage dito sa Quezon City. Magdadala ako ng maraming Crayola, tapos maraming lollipops.
ikaw ay magiging sirena sa loob ng 2 araw. Kaya ko pong gawin, kaso nga lang, maraming maapektuhan eh. Unang-una, magiging pabigat ako sa kanila. Naku, mukhang ayaw nang ituloy ni Nene ang kanyang sakripisyo ah. Pero masakit ito sa loob ni Nene, kaya napaiyak na lamang siya. Gusto ko makapagpasaya, makapagdulot ng kasiyahan sa tao. Gusto ko magsakripisyo, pero ayoko nang madamay pa yung Max. Ayoko pati yung mga kasama ko magsakripisyo para sa akin. Kasi kaya ko naman siyang gawin. Kung pinapayagan niyo po ako gawin yung gusto ko na pumunta ng banyo na hindi na magpapabuhat pa sa mga housemate ko. At sumali para sa weekly assignment namin. Gagawin ko po yung sakripisyo para po sa pagkakawang gawa ko. Sa wakas ay pumayag na si Nene, kaya naman laking gulat ng mga housemates nang makita nila ang babaeng isda. Oh my God! Uy! Nene, ba't ganyan ka? Ganito, 2 araw. Tingnan mo si Nene! Hindi nga. 2 days? Yan ang ano mo? Ay, siya pala yung oyster. At nang maiayos ang kanyang costume, dire-diretso na si Nene sa kanyang kabibe. Please welcome, Marinene! Noong makalawa, sa pagpapatuloy ng Olympics Week with a Twist, sa 6,824 nagsimula ang pagbibilang ni Cass. 6898, 6899. Uy, bantay sarado naman si Cass kay Uma. Pero sana Uma, pantayan mo rin ang bilang ni Cass. 68,100. Diba? 6. 6899 kanina. 6,899. So, 6,900. 6998, 69, 99, 69, 99 na diba? 6999, 699, so 6,999. 7,000 na. 7,000, 70, 99, 70, 100. Sandali ka, sobra ka na yata sa target. Naka 70,000 ka na? 7180, 7180 piece. 71,200. 7,200 ka na? Ako ngayon, 200. 7,200. Ayan tuloy, pati si Uma na hawa sa pagbibilang mo. Sige na Uma, giling na. In fairness sa mga housemates, mukhang mananalo sila sa kanilang weekly task. Tignan nyo at kehuhusay ng gumiling. 339, 339. Kahapon naman pagkatapos ng tanghalian, tuloy ulit ang gilingan. Siyempre, dahil mahigit 9,000 hoops pa lang ang nagagawa nila, puspusan ang kailangan. At siyempre, matapos makipag-bargain kay Big Brother para makatulong pa rin sa weekly task, hindi nagpapigil si Marinene. 13,036, 13,037, 13,038. Bilib ka, no, Uma? Kinareer ng mga housemates ang kanilang hula hoop weekly task. Kaya naman Huwebes pa lang, malapit na sila sa 30,000 mark. Para mas exciting, may bagong utos si Big Brother. Simula sa 29,501, kailangan Tagalog. Daya naman po. Ang hirap kaya yun. Ano yun, Uma? Mahirap po. Gawin nyo na lang. Gawin na lang. Siyempre gagawin ko. Yun ang tama, Uma. Dahil sa bahay ni Big Brother, may karapatan siyang magbigay ng karagdagang rules kung kinakailangan. 29,500, at 20,33. 20 Yan pala ang technique. Hula hoop Cuba style. Ito namang si Jen, di physically coordinated. Si pasaway na Francine, panalo sa galing. Sige, iikot mo pa kakosa. Nag-project naman si Sexy Cass. Kita nyo naman. At straight body pa rin. 29,000. At si Say, ayan at obvious na nahihirapan pero tunog sosyal pa rin. At 24. It's Marinene's turn. Tapusin kaya niya. 29,998. Last 2 ikot. Kaya't ang lahat super excited. 29,998.
Yes, housemates! Job well done! Ikaw talaga. Hindi, sabi ko nga 11. Basta na. Matapos magpaalam ni Joy, di napigilan ng kakosa ng bayan ang maiyak. Pero ba't ka nga ba naiyak, ha, kakosa? Kasi hindi ko nasabi yung gusto kong sabihin. Marami akong gustong... Hindi ko nasabi yung... Wala akong nasabi. As in, tamimi talaga ako kanina. Ano ba Hindi kasi ko ang nasabi gusto yung mong kong sabihin? Kanina yun. Sabihin ko, happy birthday, I love you. Hindi ko yata nasabi na ganun. Mami, pasensya ka na talaga. I love you. Happy birthday. Paglabas sa confession room, agad siyang sinalubong ni best friend Jason. What happened to you, Vong Vong? Nothing. I can tell. You can tell. Yeah. But why? Because I will be automatically evicted if I'm going Uy, to tell. in fairness, si Francine ayaw mapalayas ni Kuya, kaya quiet na lang siya. Nene, ngayon ay huling araw ng iyong sakripisyo. Sa mga huling oras ng iyong sakripisyo, kailangan ay nakalubog ka sa swimming pool. Siguraduhin mo lang na malinis ang costume mo bago ka lumubog sa swimming pool. Sasabihan kita kung kailan ka aahon. Opo. Cassandra, may bago akong patakaran sa aking bahay. Kunin mo ang sulat sa loob ng box at basahin mo. Simula ngayon, kanya-kanya na kayong magluluto ng nais niyong kainin sa lahat ng oras. Kanya-kanya din ang balak na oras ng pagkain at paghuhugas ng pinagkainan. Paano yan, housemates? Pwede kayong kumain Hindi na kayo sabay-sabay, pwedeng dumipende pero sa reyna ng bawal kusina po para ang sa inyong mga kakainin. Inaasahan ko ang inyong kooperasyon sa pagsunod sa patakarang ito. So isipin na lang natin na binigay niya to kasi meron tayong lesson after nito. Sasabihin naman niya kung bakit ito binigay for sure. Si Nene na muna siguro magluluto kasi may bago siyang So, yung remaining time niya for Bababad ako sa swimming dyan siya sa pool. So, kakain muna siya bago siya lulublob sa tubig. Luto ka na, Ne. Para ikaw makauna ng kain. Okay lang yun. Kaya natin lahat to. Wala siyang binibigay na hindi natin kaya. Sobrang sisiw lang to. That's the spirit, housemates! Pagkatapos ng announcement ni Big Brother tungkol sa kanyang mga bagong patakaran, nagkanya-kanya na ang mga housemates sa paghahanda ng kanilang almusal. Sina Jenny, Nene at Francine, itlog at tinapay. Samantalang si Cass at Say, mas pinili ang almusal na suman. Si Jason naman nagluto ng sausage at itlog, samantalang si Uma, tulog pa rin. Habang nag-aalmusal, napag-usapan ang bagong sistema sa bahay ni Kuya. Discipline talaga. Ako hindi ko siya iniisip na pangit. Kahit nag-iisip ako dun sa labas, hindi ko siya iniisip na pangit. Ako Iniisip hindi ko, ko iniisip ko kung ano yung Aray! mga, ano pang possibilities, ano pa yung magagawa ko para mag-work siya talaga. At hindi siya problema mag-work siya. Mag-work siya, Oo naman. Kaya lang sinabi ko hindi ko siya nagustuhan kasi, yun nga, magkakasama tayo dito sa bahay, tapos magkakanya-kanya. Yun Pangit nga lang Pangit yun. tingnan kasi. Pangit lang tingnan talaga. Yun, pero yung mga, discipline. Discipline talaga. Maganda yun. Gusto ko yun. Pagkatapos mag-almusal, naghanda na si Nene para sa natitirang oras ng kanyang sakripisyo. Maya-maya, nagising na si Uma, pero mukhang bad mood pa rin at mukhang nahawa na rin si Say. Pangit. Buong araw pangit na eh. Pero, Well, yeah, it's up to you to change it, pero it's hard na. I know, it's hard to change yung araw natin na maging nice siya. Pero sayang naman yung Friday. Paano kung last night ko na pala ngayon, Uma? Ayoko naman ng ganito tayo. Buong araw, bad trip tayo, di ba? Kasi bakit hindi ka sumasagot? Pag tinatawag ka? Kanina ka pa tinatawag. Hindi ka talaga sumasagot. Narinig ko, sasagot ako. Kahit naririnig mo tol, di ka sumasagot. Yan yung napapansin namin. Ang layo nyo, di ba dito kayo sumisigaw? Nandun ako sumisigaw kanina pa. Huwag niya, relax na tayo. Mainit ang ulo ng lahat. Ay sus! Bakit nga ba ang iinit ng ulo nyo? Tama si Uma. Relax, dudes. Housemates, ngayong linggo, sinubukan ko ang inyong teamwork, cooperation at physical endurance sa pamamagitan ng inyong hula hoop task. Kahapon pa lang
ay natapos na ninyo ang pagbibilang ng 30,000 hula hoops. Pero may iba pa akong patakarang inilahad para dito at pinagmasdan ko ng maigi kung natupad ninyong lahat ang mga ito. Nais kong ipaalam sa inyo na ako ay nagagalak dahil nagtagumpay kayo sa inyong weekly task at meron kayong budget na 5,250 pesos para sa susunod na linggo. O diba, good news yan? Kaya tama na ang init ng mga ulo. Pero wag masyadong matuwa dahil may sasabihin pa si Big Brother sa inyo. Lahat ng butas yan. May isa pa akong mahalagang ia-anunsyo. Dahil sa pagtaas ng mga bilihin, naapektuhan din ang presyo ng inyong shopping items. Oh my God, Big Brother. Kaya binibilinan ko kayong maging matalino sa inyong pamimili. Okay lang yan, housemates. Kesa naman sa walang pang shopping, diba? Kasunod ng announcement, agad na sinimula ng mga housemates ang kanilang shopping list. Ang dilis ngayon is 25.50 na. Cigarettes, 30 pesos per stick. Ha? Ano? Oh my God! Per stick? Alam mo, Wait! imposible Oh my God! na nangyari sa labas. Ano per stick? Isang steak. Piraso Oh my God! Ito na to! Ay, nako, ako, kahit hindi ako kakain, yung daily supply, okay lang. Gusto ko pa rin yung Lahat tayo sinusubukan namin. Korek ka dyan, Francine. Isang pagsubok yan na kung hanggang magkano ang handa niyong lustayin para lang makapag-yosi. Hindi, kayo, each one of us may pera, di ba? Oo. Ako yung pera ko, instead of pagkain, I want Yossi. Sure ka? Yeah. So 500 divided by 30, 16 pieces na Yossi. 16.6. 16 pieces. 16 times 30. Ba't naman ganun? 480 pesos. 30 pesos isang stick. Nakasulat dun eh. So, ilang peraso yun? 16. Sobra naman yun. Kaya nga. Ito, may itlog naman dyan. Nagtitis man ako lahat kay Yossi. Ako, titiis ako, wala akong pakialam ko doon. kung gusto nyo. Hindi, lahat yung pera ko. Yossi, akin. Ang hirap kaya pag wala kang Yossi, dude. Titiisan ko. May mga supply naman dyan. May danggit pa naman. Kaya Mas tataba ako. Mas tataba ako pag walang Tawagin niyo yosi. lang ako pag Tsaka ano naman eh. compute ng Yossi. Yung pagkain naman Kausapin dyan. ko lang si Nene sa food. Ayan, napikon na tuloy si Say. Ngayon si Say, tinan mo. Ngayon si Say. Hindi naman nila pwede tayo anuhin eh. Pera natin yan eh. Yeah. That's our money, dude. Exactly, I know. Kasi naman kayo, inuuna nyo pa ang yosi kaysa sa pagkain. Buti pa sundan mo na si Say bago pa lumala ang isyong yan. Ang gulo nyo kasi! Gusto ko maglista ng pagkain namin. I know. Wala akong pakialam sa inyo. Alam ko, they started with the Yossi. Kaya tapusin lang natin yung Yossi. Kaya because nga, that's super- nainis talaga ako. Kasi gusto Go ko nang back. matapos yung pagkain. At Ay naku, mukhang hindi nga na isang araw para kina Say at Uma. pera namin ni Nene. Say, basta sa akin pagkain. Bibili kami Bahala ka na dun. What's sa may ano? What? Willing ang smoker sa bahay na gumastos ng 2,400 pesos para sa 4 na kaha ng yosi? Grabe! Ano, konti lang po yung pagkain ngayon. Say, Nene at Franzen. 4 na beef longganiza. Mukhang si Francine, Nene at Say lang ang kakain na maganda sa linggong ito, boneless ha? na danggit. Habang nag-e-enjoy sa pagbababad sa swimming pool, muling narinig ni Marinene ang boses ni Kuya. Nene, meron ka na lamang natitirang 15 minuto para i-enjoy ang iyong pagiging sirena. Siyempre, moral support ang housemate sa mga huling sandali ni Marinene. Oh, meron pa ngang naiinggit dyan. Pero gusto kong subukan. Subukan mo. Wait, hanggang na lang. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, SM. 2, 1. Yay! Nene, congratulations! Grabe, ang galing mo, Ang galing mo talaga! Sa wakas, balik taon na naman si Nene. Parang ganun po, parang gusto ko nang hubarin yung costume. Kasi hindi ko po, parang hindi, naiinis ako na hindi ko magawa yung gusto ko, na hindi ko matulungan yung mga housemate ko. Naisip ko rin na sinimulan ko na siya, tapos hindi mapapantayan ng anumang salapi yung kaligayahan ng mga batang yun na gusto kong tulungan, na gusto kong mapasaya. Si Cass nag-ilusyon din magkapalikpik. Yan naman ga, kung kakasya. Hawakan mo dito. Ay, bebe, hawakan mo dito. If ever ako si Reyna,
Sutil ako, lagi akong hanap na kabebe. Kabebe. At si Jason naman nangangarap maging dugong. Sireno. Habang abala sa isang special task sa mga housemates sa loob ng confession room, may isang estrangherong tumungtong sa bahay ni Kuya. Pinasok ang girls' bedroom para sa isang maitim na balak. Kidnapin si SpongeBob at pati si Witch biniktima rin. Paglabas ng confession ay masaya pa rin ang mga housemates. Walang kamalay-malay sa krimeng naganap. Ultimong si Neneng Matalas, hindi napansin na missing in action si SpongeBob. All I want for Christmas. Pero nang maghanda ng mag-empake si Cass para sa eviction night, napansinan niyang nawawala si Witch. Wait, nasan si Witch dito? Witch, nasan ka? Magsalita ka. Yuhu! Yung Witch. Oh my God, nawawala yung Witch ko. Saan napunta? Nandito siya kanina. Nandito si Witch? Wala. Nene! Nakita mo Witch ko nawawala. Yung? Si Witch. Di ba nandun kahapon? Hindi, nandito na siya. Kinis ko siya bago mag-makeup. Baka nandyan lang natakpan nung pagpalit. Sa bed. Wala. Dahil desperado na, ultimong kamera, kinausap. Big Brother! Kinuha niyo po? Big Brother! Maya-maya pa'y napraning na si Cass. Bakit na kinuha? Iwan ko. Para inisin ako? Maybe. At maging sa labas ng bahay, iba't iba ng haka-haka ang nabuo. Pero ang tanga naman niya kung nasabi niya sa laundry yun. Hindi niya maalala. Ang set na yung mind niya na kinuha ni Big Brother. Hindi ko kuha si Big Brother ng gamit na walang dahilan at walang paalam. Jenny, aalis ka na sa bahay ni Kuya. Kagabi sa pangalawang pagkakataon ay nilisan ni Jenny ang bahay ni Kuya at muling iniwan ang mga itinuturing na kapamilya. Upang hindi maramdaman ang lungkot, pinili ni Nene ang umawit. Hintay sa tunay kong mahal. Parang bago akong housemate. Samantalang sa confession room ay lumutang ang tunay na damdamin ni Jason ukol sa premyong inaasam ng lahat. Mas pipiliin mo ba na ikaw mas umalis kaysa kay Jenny? Nakaalis na kaya siya noon. Siyempre ako naman. Dati naman po, nakapag-stay na po siya dito. Daya naman niya kung sakasakaling siya pa ulit yung mag-stay, diga po. Tsaka walang personal po to. Trabaho lang to. Siyempre, malaki-laki din po nakalagay dito, di ba? Wala pa ang wake-up call, gising na si Nene. Matapos kunin ang kanyang sipilyo ay dumiretso na siya sa garden. Nung unay hindi pa niya napapansin na nakasabit sa ibabaw ng swimming pool sina SpongeBob at Witch. Pero nang mapatingala si Commander, parang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nene, totoo ang nakikita mo. Gising na gising ka. Habang nagtataka si Nene kung paano nagbigti ang dalawa, si Jason naman nagtataka pa rin kung kaninong boses ang kanyang naririnig. Aba, at deadma pa sa sariling anak. Balik tulog si Batanggenyo. Sa girls' bedroom naman, ibinalita ni Nene kay Cass ang nakita sa garden. Asan? Oh my God, nakakinatay. Teka mo dyan. Kinatay. Witch ko! Oh my God! Big Brother! Parang gustong magwala ni Cass nang makita ang kalagayan ni Witch. Witch! Di ba sinabi ko dati kahapon din? Sabi ko, anong nangyari kay Witch? Baka ano yun? Nagbitin. Oo, baka nagbigti na yun. Binigti na yun ni Big Brother. Binigti nga ni Big Brother! Bandang huli, idinaan na lang sa tawa. May naisip naman paraan si Nene kung paano pababagsakin ang dalawa. Teka, Commander, sila ang mga victims, hindi sila ang mga kidnappers.
Dahil sabik sa balita tungkol sa pagbikti ni na SpongeBob at Witch, si Uma sa garden na rin nag-toothbrush. Okay talaga yung SpongeBob. Maya-maya pa ay sinamahan siya ni Say at sabay tumitig kina SpongeBob at Witch. Hindi matapos-tapos ang usapan kung ano ang gagawin sa dalawang stuffed toy. Kasi kung isasabit lang siya, dapat nakasabit lang siya. Eh, may pulley siya, so pwede siyang iganon-ganon. May pulley pero ang tali doon sa ano. Yun nga eh. Maganda sana kung ang tali narito, pwedeng gano'n ng gano'n. Yung para sa flag. Oo. Ewan ko nga, baka bawat araw bababa siya ng bababa. Nang pumasok si Jason sa loob ng bahay, si Big Brother naman ang hinarap nito dahil sa wake-up call. Hindi! Ako. Siya, bibitaw. pasasaruhin natin! Alam kong ikaw, Big Brother, ano yung pakala ng mga ito para Siya, durugin ang pasasaruhin aking natin. puso, para guluhin ang aking isipan. Hindi ka magwawagi, Big Brother. Hindi! Hindi mo siya mamimiss, pare! Hindi! Hindi! Hindi mo siya mamimiss! Hindi! Hindi mo siya mamimiss! Hindi! Ano ang halaga ni SpongeBob sa'yo? Mahalaga po. Parang siya si Bob dati na kasama ko, yung partner ko dito. Kagaya ba ni SpongeBob si Witch para kay Cass? Mas higit pa po doon, si Switch. Dahil sa pagpapahalaga ninyo kila SpongeBob at Witch, tatanggapin mo ba itong challenge na ito? Sige po. Pwede siya anytime pagbaba siya. Prize mo yun pag nakuha mo yan? Or, Yun ba yun? Naku, nene. Good luck. good luck. Hindi ako pwede umakit ng pader. Oh my God. Ay my God. Hindi ka pwede umakit ng pader? Yung pang ano ng pool. Oo nga, yun nga yun. Gagamitin ko. Wais, magaling ka bang manungkit, nene? Kaya ni Nene yan. Sorry, nalaglasan. Okay lang, okay lang. Hindi lang yun na basta. Maning-mani naman. Mission 1, accomplished. Nene's gonna save you! Kawawa naman si Will. Oh no! Bakit naman Kawawa si naman si SpongeBob Bob. ang Este si nagtali? SpongeBob. At dahil sinisisiw ang pagkuha kay Witch, binigyan ng bagong hamon ni Kuya si Nene. Ibang paraan naman ang gamitin mo para kunin si SpongeBob. May tali ba tayo? Aba, may balak atang maging Wonder Woman si Nene. Meron tayo at ako ribbon. Ayun! Ayun! Ay! Buntik! Malapit na! Ay! Ay! Akala ko nahulog. Bitin talaga, bitin. Din siya. Uy, Go, Nene! Konting pagpupursige pa. After 25 attempts, nakalambibin pa rin si SpongeBob kaya ang mga housemates tinukso na lang si Nene para Ang ma-inspire. namin gusto makita si Lieutenant SJ. Correct eh. Malay mo. Kaya yung naging boyfriend nung. Naku, di umubray. Eh kung si Bob naman. Mamamatay na si Bob. Go! Kasi mo si Bob. Hala, Yun, pumasok! Ayun! Ay! 1, 2, 3! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Hilahan! Ay! Ay! At dahil ayaw di mapahamak si SpongeBob, nag-suggest na rin si Uma na gamitin ang kanilang sampayan. Hindi, makakaabot kaya, no? Oo, makakaabot. Pero niya. Weapon number 3, ang kalaykay. Iwasan makasira ng mga gamit sa bahay. Opo! 43 attempts na. Hindi ka pa ba nangangawit, Nene? pero ingat ka ha, kasi baka mag-outbalance. Yan. Kasi syempre bawal na sa baby. Ako, oh my gosh. Yun na ba? Ayan! Yes! Ayan na! Matapos ang 62 pag-asinta, sa wakas, ligtas na si SpongeBob. Nagsimula ang lahat noong linggo ng gabi. Nais kong ipalam sa inyo na sinususpindi ko ang resulta ng nominations. Ang lahat ay nagtanong, ang lahat ay nagtaka. Ano nga ba sa mga batas ni Kuya ang nalabag sa loob ng bahay? Noong Sabado ng gabi ay isang insidente ang hindi nakalampas sa mga mata ng staff ng Pinoy Big Brother at ng mga subscribers ng 24/7 sa cable. Ba't naman magagalang ito, dogs? Ba't mo naman nasabi yan? Kuha tayo mamaya na. May tablet lang tayo. Tapos? Kuha tayo yung crossbow and then... Ba't naman magagalang ito, dogs? Let's see. Ba't mo naman nasabi yan?
Kuha tayo mamaya ng habang pantan. Kuha tayo ng crossbow. Isang insidenteng paulit-ulit na pinanood at pinag-aralan ng pamunuan ng programa. Ipinadala sa Endemol International at masusing pinag-aralan. Anong batas ba ang nalabag? Ito ang batas na nakasaad sa rulebook na bawal ang mag-communicate ang mga housemates sa mga paraang palihim at hindi naririnig ni Big Brother at ng mga nanunood, tulad ng pagtakip ng mikropono, pagpapasahan ng mga secret messages at pagsasalita ng walang boses o mouthing of words. Ito ang batas na minsan nang nilabag ni Francine nang magpasa siya ng sikretong mensahe kay Jason kamakailan lang. Kaya siya ay ikalawang ulit na binigyan ng automatic nomination ni Kuya. Kaya't nang ipapanood ito kay Francine at Cass noong linggo ng gabi, kagulat-gulat din na ang kanilang mga naging reaksyon. No, ang sinasabi mo nun? Hindi ko maalala, parang biruan yata yun eh. Hindi ko sigurado to Big Brother ah. Sinong kausap mo, Francine? Si Cass po. Para sa akin kasi, naawa ako kay Franzen if ever ano yung magiging desisyon. So, alam ko kakayanin ko lahat. Sa pagpapakita ng video ay na-realize ni Cass at Francine ang kanilang ginawang paglabag. Hindi issue kung ano ang kanilang pinag-usapan. May mali siya man o wala, mababaw man o malalim. Wala mang koneksyon sa mga pagplano ng mga taktika para sa kanilang sinalihang kompetisyon. Ito ay bawal dahil hindi maaaring makalampas kay Big Brother ang kahit na anong sinasabi sa loob ng bahay. Nakasaad ito sa rulebook. Ang mga batas ng bahay ay dapat sundin. Ito ay importanteng parte ng kompetisyon. At ang paglabag ay maliwanag na ginawa ni Francine. Yung lips niya po, walang lumalabas na boses. At saka syempre, nakipag-communicate ako sa kanya kasi naiintindihan ko siya agad. At alam din niya kung anong maaaring mangyari kay Francine o sa kanilang dalawa. Syempre, disqualify, nakasaad po dito, madidisqualify ka. Pero ang nakakagulat ay ang pinakiusap ni Cass na siya na lang ang aalis, imbis na magdesisyon na paalisin si Francine. Mas okay po sa akin ako ang aalis. Iwanan niyo si Francine dito sa bahay niyo. Lagi ko talagang sinasabi, Big Brother, na matagal kong inihintay ito. Pero pag may nakikita akong ibang taong nahihirapan, hindi ko talaga maintindihan ba't ako naaawa. Nung nalaman ko ito, tapos si Francine pa po yung ano ko, parang syempre kaming dalawa, alam ko na ngayon na kaming dalawa. Talagang magiging free po talaga ako. Isang buong araw matapos malaman ni Francine ang kanyang ginawang bagong paglabag sa mga batas ni Big Brother, kakaibang Francine ang nakausap ni Kuya. Kamusta ka na? Gwapo pa rin naman po hanggang ngayon. Hindi pa rin natutupad yung pangarap ko na maging pangit. Saka sakaling pala rin ako manalo dito, papa-plastic surgery ako. Papa-surgery ako, papapangit ako. Ito, mukhang delikado na naman ako. Yung pangarap ko na pumangit, makapapa-plastic surgery mo, hindi na matutupad. Sige na, game na, Big Brother. Seryoso na tayo. Bakit marami kang galas sa mukha, Francine? Ayan, kurot na babae yan eh. Big Brother, pag yung minsan, di ba yung nang nagaganunan sa mga babae. Hindi ko naiiwasan. Minsan siguro nasasobrahan sa akin sa hindi makapagpigil. Kilala man natin siya bilang palabiro at pasaway sa gitna ng kanyang bagong problema ay parang walang bahid ng pagsisisi sa mukha ni Francine. Nakita ko kanina nagkakasiyahan kayo ni Jason. Anong nilalaro ninyo? Baseball. Baseball ba yon? Opo. Kailangan nyo maghubad? Big Brother, yun ang pinagtataka ko rito sa bahay nyo. Alam ko maraming security. Pero paanong may nakakapasok na impersonator dito? In fairness, kamukha ka pa impersonator ko at kaboses ko pa. Paano nangyari yung Big Brother? Siguro sinisiraan lang ako nun. Gusto niyang papangitin yung tingin ko sa ibang tao. Pero sa akin naman, kung ako gumagawa nun ngayon, wala lang. Para lang maging... Sa tingin ko, kung ako yung gumagawa nun, kung sakasakali ako yung gumagawa nun, gusto kong maging masaya, matanggal yung lungkot ko sa kahit anong paraan. Pero nung nasa labas ka ng bahay ko, hindi mo pa nagawang maglaro ng ganyan?
Nagawa ko na po. Madalas, sa gabi. Saan? Sa bahay. Sinong kalaro mo? Kalaro ko, Kalaro ko, Big Brother, yung mga... Hubaran, kalaro ko. Yung... Franzen, hindi ka na kailangan magpalusot sa akin. Hindi naman kita hinuhusgahan at hindi ko sinasabing mali ang ginagawa mo. Gusto ko lang maintindihan. Kapag ginagawa mo ito, anong naglalaro sa utak mo? So sinasaywar niyo po ako. Salitang saywar, yung kalaro psychological ko sa bahay warfare madalas. ang ibig sabihin ni Francine. Isang salitang hindi karaniwang ginagamit pero alam niya. Manika. Kaya Kasi inungkat ni Kuya ang yung tungkol damit ng sa manika ko, mali-maling Big Brother, English niya. Don't get me wrong. Don't give me wrong. Don't get me wrong. Franzen, Po. yang pagtatagalog at pag-i-Ingles mo ng baluktot. Totoo ba yan? O naglalaro ka lang? Minsan, trip ko lang siyang gawin talaga, pero minsan, mali talaga. So, yun yung kinagandahan doon. Pagka nagkamali talaga ako, may lusot talaga, di ba? So, minsan, minamali mo talaga para maganda ang lumabas. Minsan, minamali ko, pero minsan, mali talaga. Kadalasan, mali talaga, Big Brother. Pero nakakaintindi ka ng Ingles. Oo naman, Big Brother. Wag na mabilis. Nakakabasa ka ng Ingles? Po. Nakakaintindi ka ng Ingles pag nagbabasa? Sa pagbabasa, nakakaintindi po ako, Big Brother, minsan. Opo, nakakaintindi po ako. Franzen, Po. high school lang natapos mo as in 4th year high school? Opo. Ang mga kapatid mo? Kapatid ko. Ate ko, teacher. Kuya ko, graduate ng criminology. Kapatid ko, mga college student. Ako lang yung high school. Bago kayo naghirap, kamusta ang kabuhayan nyo? Maayos po buhay namin, Big Brother. Meron kaming drugstore dati. Tapos, maayos ang buhay namin dati. May kotse pa nga kami. Nagkalubog-lubog kami, nawala lahat sa amin. Bumagsak. Lahat nawala. As in, Taliwas sa alam ng lahat na galing siya sa hirap at parang sinasadya lang pala niya ang kanyang pagiging pasaway mula noong estudyante pa lamang siya. Nahihirapan ka bang sumunod sa mga rules? Sa? Sa mga rules and regulations. Lagi ka bang tinatawag ang pansin sa paglabag ng mga rules and regulations sa eskwelahan o sa trabaho? ang alam ko, makulit talaga ako sa trabaho. Yun ang alam ko. Tapos, sa paaralan, dati, nung high school ako, laging pinatatawag yung nanay ko. Hindi naman pupunta nanay ko. Kasi, buong teacher ko pinatatawag siya. Pero hindi naman ako to the point na. Ang panggugulo ko lang sa teacher ko kasi yung may gagawin ako na ikaiinis nila, halimbawa, ganun. Ano ba talaga ang nasa isip ni Francine sa kanyang kinikilos sa bahay? Siya ba ay nagpapakita ng kanyang tunay na kulay? Gusto mo mag-artista? Siyempre, Big Brother. Kakayanin mo ba ang showbiz? Opo, kakayanin ko. Kayang-kaya. Kakayanin ko. Ano ang maipapamalas mong talino? Talent? Kaya mo bang magdrama, Franzen? Kayang-kaya. Nasubukan ko na rito maraming beses na nga eh. Wala akong maisip na dialogue eh. Sige, okay na to, Big Brother. Wala akong maisip na dialogue eh. Tsaka na lang. Pag nandun na tayo, bubuhos ko na syempre. Kagabi ipinapanood sa mga housemates ang kontrobersyal na paglabag na ginawa ni Francine nung nakaraang eviction night. Iisa lang ang nilalaman ng mga reaksyon ng mga housemates. Yung last time na when he got in trouble, when he got nominated by you, meron dong line na nakasulat na parang mouthing off words. Ano yung mouthing of words of camera? Pag gumato ko, Bawal yan. Nababasa sa salita mo. sa salita mo yun. Sa kasama Bawal mo, yan. halimbawa. I really explained it to him. Tapos sabi niya, yung ba yun? Bad po, bad. It is bad. You gave him a warning, yeah.
I remember when he asked Say about lip sync or something, then tinanong niya si Say at sumagot si Say na bawal mag lip sync. Malimit po siya gumanyan eh. Tulad po kahapon, pinasasabi po namin kung anong problema niya, anong problema. Wala akong pakialam. Gumaganon po siya. Pinagsabihan mo ba ang kaibigan mo na bawal yon? Alam niya na naman po yun eh. Sabi ko rin ba mo po sa kanya. Hindi na nilalagay sa utak niya. Yeah, he reads it. He even memorized konti sa rules. At hindi siya natututo. Hindi talaga po. I don't know why. Siguro, I don't know. Siguro he takes it parang, wala lang. Andito na ako. Or, walang magpapanis sa akin. Or maybe, na after yung maraming punishment na binigyan niyo po sa kanya, isang pang punishment at isa pang punishment. Nominated ako. Mahal ako ng tao sa labas. So they'll keep on helping me magstay dito. Siguro kung itatry mo ibang way po. Kung itatry mo yung parusa na he won't forget talaga. Nandun po sa house rules. Pwede pong i-disqualify ninyo. At nang tinanong ang mga housemates kung ano ang karampatang aksyon sa ginawa ni Francine. Yeah, this is a game, and in a game you have to follow rules. It's part of the game. That's how the game works. If the person doesn't follow rules, he will get thrown out of the game. It is too much. Ilalagay ko muna yung maleta niya sa loob. Tatawagan ko si Francine. Francine, handa na maleta mo. Mag-impake ka na. Kasi hindi lang naman po isang beses siya nagkamali. Mabait pa nga po kayo sa kanya eh. Siguro kung ako talaga kasi, once is enough. Ipapataw ko po yung karampatang parusa. Ang palabasin ng bahay kung sino man yung gumawa nun. Nararapat na ba ang eviction para kay Francine? Opo. Dahil hindi maaaring pag-usapan ang mga naganap sa confession room, may mabigat na dinadala ang mga housemates kahit mukhang dating gawi lang ang mga ito. We've watched the segments of the episode in which Francine was violating the Big Brother rules, being that the housemates always have to speak loud and clear so that the viewers and Big Brother can always understand what is going on. During the eviction show, Francine was mouthing to one of the housemates and could therefore not be heard. Besides that, it is also forbidden to write anything down, whether it's on paper, the mirror, or in this case, with a finger on the table, like Francine also did during that same show. Based upon the rules and the fact that Francine violated the rules many times before, Endemol requested Big Brother the Philippines to obey the rules of Big Brother and evict Francine from the show. We regret having to decide in this way, but we have to be clear about the rules of the program. Kumbaga, gusto ko isa lang po ang lalabas at ayoko lumabas na kasama ko si Francine. Gusto ko kapalit po kay Francine. Dito si Francine. Gusto ko ipaalam sa iyo na lumabag si Francine sa aking mga batas. At ang ibig sabihin nun ay mapapaalis siya ng bahay. At ikaw lang ang nakakaalam nun ngayon. Ay, Big Brother, ba't ang hirap? Sa'yo ko lang sinasabi ang desisyon na yon. At sa pagkakataong ito, nagbitaw si Cass ng isang malaking desisyon. Isang desisyong maaaring magpabago sa takbo ng kanyang buhay sa loob at labas ng bahay ni Kuya. Magvo-voluntary exit ako, Big Brother. Para ano? Para po kapalit kay Francine. Ito ba ay napag-isipan mong mabuti? Ayokong lumabas si Francine, Big Brother, kasi naawa po ako sa pamilya niya eh. Bibigyan kita ng pagkakataong para maging artista o manalo dyan sa Pinoy Big Brother dito sa aking bahay. Anong pipiliin mo? Siyempre, aminin ko yung totoo. Gusto kong manalo. Pero, kung hindi sa akin ibibigay ng Diyos to, wala na akong magagawa. Siyempre, pipiliin ko na yung isa niyong offer. Kakayanin mo ba ang show business? Opo, kakayanin ko. Kayang-kaya. Kakayanin ko. Anong mapapamalas mong talino? Talino? Talent.
akin. Kaya mo bang magdrama, Franzen? Kayang-kaya. Nasubukan ko na rito maraming beses na nga eh. Masusubukan mo ba ngayon magdrama? Ngayon, gusto niyo? Oo, sige. Pwede ko kayo pagbigyan. Huwag ka magpakita sa housemates mo na umiiyak ka. At huwag mong mabanggit ang pinag-usapan natin dito. Hindi to. Huwag mong maikwento kay Jason at kahit sino man sa mga housemates mo. Pwede pa ba ako bumalik rito mamaya? Gusto ko yung hagulgul talaga eh. Ganun pa sa'yo na lang, halimbawa sa'yo nangyari, pinapunta ka sa confession, tapos niloloko mo siya, nagdonate mo kayo. Pero tumatawa ko siya, tapos bigla niya sinigit yung tarenik ako. Papipiliin kita, di ba? Tinanong ko talaga na. Manalo ko rito sa larong ito, ikaw ang manalo. O gagawin kita isang sikat na artista. Pero hindi naman sikat. Sikat lang. Ano pipiliin? Sikat na artista lang. Ano yung mga talento mo? Marunong ka mag-arang. Nakapag-aralan naman yun. Pero kaya ko. Kung pagdarmahin kita ngayon, umiyak ka, kaya ko. Umiyak ka nga ngayon. Siyempre, kaya mo na umiyak noon. Hindi, umiyak ka nga ngayon. Isipin mo na audition to. Huwag mong maikwento kay Jason at kahit sino man sa mga housemates mo. Pangalawang pagkakataon, nagkita na naman ang mag-inang Cass at Witch. Magpasok si Witch! Nang lumabas ng kwarto si Uma, dumiretso agad siya sa garden. Sa halip na mag-usisa tungkol kay Witch, may gustong makumpirma kay Cass. Kanina yung boses kanina. Medyo. Lang. Grabe, ang galing yan. Interview na si Jonathan. Sobrang galing. Grabe. Galing nila. Umaatake na ba ang selos? Habang nag-e-exercise, ipinatawag ni Big Brother si Nene para sa kanyang bagong mission kay Witch. Ang bagong hamon ko sa iyo ay kailangang ikaw mismo ang makarescue at makasave kay Witch. Pero sa mga sumusunod lamang na paraan. Una, bawal kang tumungtong o umapak sa anumang bahagi ng swimming pool. Hindi ka rin maaaring mabasa. Pangalawa, hindi rin maaaring mabasa ang alinmang bahagi ni Witch. Pangatlo, bawal ding gupitin o putulin ang tali na nakakabit sa balloon na naglalaman kay Witch. Ibinalita naman ni Nene sa mga kasama ang tungkol sa kanyang bagong misyon. Bawal ka mabasa! Umakit ka ng nyog! Pwede rin. May iba pa bang suggestions? Baka may telekinetika. Discover mo baka may telekinetika. Pero si Nene mukhang may naiisip na kung paano i-rescue si Witch. Pumasok siya sa kwarto at naghalugog din sa may kusina. May naisip na ako. Nitingnan ko lang kung mag-work siya ng maayos. I know it's gonna work. Gamit ang mga pinagdugtong-dugtong na tali, sinimulan na ni Nene ang pagsagip. Magaan! Hindi pwede itong tali Ibang na to. kanyang strategy. So pwede. Pumasok na naman si Nene sa kwarto para kumuha ng ibang tali. Pagkatapos ay muling sinubukan. Kaya yan? Bigo na naman si Nene kaya pumasok ulit sa kwarto at kumuha ng sando. Ano kaya ang gagawin niya? Hala! Ginawang apakan ng sando! Si Wonder Woman naging Catwoman, habang ang mga boys na patunganga na lang. What a girl! Mas mahirap, mas maganda.
Desigido talaga si Nene sa kanyang misyon kaya handa niyang gawin ang lahat. Pang isang damit. Lalambitin ka dyan? Tarzan! Handang-handa na si Nene sa pag-rescue kay Witch nang biglang Pumutok. Ganun siya. Sayang, start na Gas. ako. Together again kayo ni Witch. Anong masasabi mo? Gusto ka ulit? Mas kawawa si Commander Nene. Bitin! Hayaan mo, tiyak na bibigyan ka pa ng panibagong hamon ni Kuya. Ipapadry clean nila yan. Siyempre, aminin ko yung totoo. Gusto kong manalo. Kung hindi sa akin ibibigay ng Diyos to, wala na akong magagawa. Kaya mo bang magdrama, Franzen? Kayang-kaya. Nasubukan ko na rito maraming beses na nga eh. Huwag ka magpakita sa housemates mo na umiiyak ka. At huwag mong mabanggit ang pinag-usapan natin dito. Huwag mong maikwento kay Jason at kahit sino man sa mga housemates mo. Basta yun na lang, halimbawa. Papipiliin kita, di ba? Tinanong ko talaga. Manalo ko rito sa larong ito, ikaw ang manalo. O, gagawin. Huwag mong maikwento kay Jason at kahit sino man sa mga housemates mo. Oh my God. Matigas talaga ang ulo niya. Ito yun na po ang huli at wala na po isa pang pagkakataon. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Oo, bye-bye na. Bye-bye na. Alam ko, napasuwayway. Pag niloloko ako ng tao sa loob ng bahay ko, come on, konting respeto lang. Naku, Big Brother, wala po talaga kayong choice. Siya po yung aalis sa Sabado. Kasi sobrang dami niyo yung rules na break. I can't believe na nag-add pa itong pinakita niya sa akin. Ano ang dapat? Maibig po. Nais kong malaman mo na hindi mo na kailangang magsakripisyo para kay Franzen. Ngayon, naiintindihan ko na po na, kumbaga, ilang beses nyo na po siya pinagbigyan ng, ng tsansa sa buhay. Pero, kahit na po na ano po yung sabi nyo sa kanya at paalala po sa mga rules and regulation dito sa bahay, lagi po siyang, lagi niya pong sinusuway. Sobrang sayang po yung sakripisyo ko sa isang tao kung hindi naman po bibigyan ng halaga yung sakripisyo ko. I'm here, I'm listening, it's super quiet, I can hear it. So it's nothing. It's nothing, it's not getting You're in not happy trouble. inside and you said, Hindi ko sasabihin kung walang Kaya, Alam ko, wala naman ako sinasabi kung sino eh. Sinabi ko lang, alam ko kung kaninong boses, pero Kahit hindi na. ko sinasabi. hindi ko sasabihin to. Alin? Kasi ang hirap, hindi pwedeng magsalita. Hindi talaga pwede magsalita. Oh, so yun na, Alam ko. gets nyo. Alam ko naman eh. Alam ko naman eh, kaso lang, I can't help it. I can't help it. Ang bahala. Ha? Masama ba magsabi na I can't help it? Siguro. Masama? I can't help it na narinig ko siya, kaya nga umalis na nga ako dun eh. Yun, hindi masama siguro. Hindi masama yun. Yun nga. Basta mahirap, ayoko maano. Kaya nga, hindi ka naman maaano kung wala kang sinasabing masama, di ba? Oo. Hala, si Say sumabog na at tuluyan pa siyang sumabog. Itong si Cass, nag-react dun. Big deal lahat. Pag nilabas mo yan ngayon, Chirita na siya talaga. I can't help it. okay lang yan. Labas mo siya ngayon para mamaya wala na siya. I can't help it. Lagi siyang nakakairita. Yung small things, nagiging... Malaki. Ay, nako. Kaya di ba minsan, sinasadya kong pigunin siya kasi para ma-realize niya kung ano yung mali niya. Nene, huwag mo nang gatungan si Say. Alam niyo lahat. Lahat. Expert siya. Hoy, right. At di pa natatapos ang paghinga ni Say ng kanyang sama ng loob dahil pati kay Big Brother. Nakakairita na talaga na laging small thing, nagiging big deal. Nag-overreact talaga siya at ayoko na nun. Pero, yeah, don't worry, because I will fix this later. I'll try to fix this later tonight before we sleep, maybe, or tomorrow. It's not gonna get any bigger than this. Umaapaw yata ang galit ni Say dahil paglabas niya sa kumpisanan.
dito sa labas. Hindi ko lang nagustuhan yung reaction mo na biglang mag-shut up na lang ako or Pero hindi stop ko sinabi talking. sa'yo na I shut know. up. I know that. Kasi hindi mo na-gets kung bakit. Kasi di ba sobrang mahigpit ngayon ang rules? Yeah, I know. I know Hindi, that. sabi ko sa'yo, hindi kita sabi ko, tinitingnan kita sa mata. Pinipit kitang tingnan sa mata. Kasi akala ko, may intindihan mo pag tumingin ka sa mata ko. Sabi ko, hindi ako magsasabi ng ganito kung walang Oh. Yun. So, hindi ko sasabihin sa'yo ng ganon kung siguro hindi ako napagalitan or hindi ko na-experience yung ganong sitwasyon. I'm just, parang concern lang ako kanina, pero alam ko, minasama mo siya. Minasama mo gano'n, huwag mo akong i-walk out. Kasi pwede mo naman akong kausapin in a nice way. Huwag mo akong i-walk out. Kasi kahit naman ikaw, di ba, nagkukwento ka, and then I walk out. Ganito ako. Pag nakikipag-discussion ako sa person at alam kong wala siyang pupuntahan, sa tingin ko, para hindi kami mag-away o para wala akong masasabi na iba, aalis talaga ako. Ganun ako. Kung iisipin mong kabastusan yon, ako hindi. Iniisip ko na bago pa siyang maging kabastusan, Pero bago iba siya kasi maging... pag-walk out mo kanina nami-misinterpret mo lagi yung mga ginagawa ko. Like I said, alam ko paikot-ikot tayo. Kahit hindi niya sabihin, kakausapin talaga kita. Para sa akin, Big Brother, hindi siya big deal. So, para sa akin, hindi siya issue. At para sa akin, okay na po. At hindi ko siya hayaan na yung ganong usapan kanina na masira yung araw ko. Mas marami pa po akong iniisip na mas mabigat po doon. Cassandra, meron ka lamang 100 seconds para makapiling ang mahal mong ina. At yan ay nagsimula na ngayon. Ini pasago. Yung pwede ka, hindi ka mo ko lang tayo. Kaya ako kuman saan sinuminda. Wow, ano rin. Ay, saan yung sinabi sa Bikaon kita mo ka nag-ayo. Okay lang. Ako naman mo. Si Kuya. Nabigas lang to sa imo na kamusta lang si Kuya. Sige lang. Tambok niya pa. Sige ka lang. Ibis iyo. Sige lang. Sige nga ka sa ako. Anong ala? Ito nga ka sa ako. Anak ko ka ma. Ang pagmamadaan. Sige, may gawan. Sige, may gawan. Ano, sige pa nga. Uy, abin mo ba? Ayaw mo na akong panaway. Dili na maayo. Ay, sus, masakira na siya. Matay na kung sinisubis ako sa ukang kasal kung dili ka nagapatol. Botan din pero pa. Tang-tang ko na kayo yung will ka. Ayaw namin ko na. Ayaw ba ito? Ayaw ba sige ka nagkaon? Kinalulungkot ko. Ay! Tapos na ang iyong 100 seconds. Cass, Po! magpaalam ka na sa iyong mama. Ay, mama. Siya ay lalabas na uli sa ilang sandali lamang. Basta balik na kita po. Sandali po po. Regas ang kuya. Ingat. God bless, ma. Ay, bili kasi mo sa kadoy. God bless. Nang lumabas sa confession room, dumiretso agad si Cass sa garden. Tumatawa ka ba? Umiiyak? Ha? Umiiyak ka ba? Oo, kaya. Bagong necklace niya ako. At dahil sa sobrang saya na naramdaman ni Cass, hindi siya nakalimot sa Diyos upang magpasalamat. Balitsa tayo. Halata ang pagkabalisa ni Francine sa kanyang huling pagtulog sa bahay ni Kuya. Hindi niya pinansin si Jason nang ayain siyang matulog sa kwarto. Mas pinili niyang mag-isa kapiling ang sigarilyo. Mas ginusto niyang sa sala muna magpalipas ng oras. Nakakalungkot din kasi siya lang naman po yung lagi kong kasama rin dito. Siya lang lagi yung kakulitan ko. Di naman po ako magpapa-effect po doon para unfair naman po din po sa kanila kasi kasama ko din naman po sila, di ba? Napagbawasan kami ng isa, mas tahimik.
Tapos yung isa pang yun, yung isa sa mga makakulit. So, mas magiging sad kami, mas magiging depressed, mas magiging homesick, at mas maraming beses na kaming mag-e-emote sa labas at malulungkot. Hindi ako naawa po sa kanya kasi marami siyang na-gain na natutunan dito sa loob ng bahay po. At least may napatunayan na po siya sa sarili niya at kahit papano po, nagawa po niya lahat ng mga gusto niyang gawin sa buhay niya. Ngayon, napatunayan ko naman na hindi talaga siya maganda, na maging negatibo sa lahat ng bagay, na laging dinadown yung sarili, walang tiwala sa sarili, laging sorry na sorry. Wala talaga siya magandang itutulot. Pero kung dati alas 3 na ng umaga'y natutulog ang mga housemates, ngayon, nakapagtatakang pasado alas 12 pa lang ay natulog na sila. Isang bagay na hindi normal para sa kanila. Gayong alam ng lahat na ito ang huling gabi ni Francine. Marahil ay sadyang iniiwasan nila si Francine para maging madali sa kanila ang paglisan nito. Malalim na ang gabi bago siya nagpasyang pumasok sa kwarto para matulog. Ito ang huling gabi ni Kakosa sa kanyang kama na naging kasama niya sa napakaraming karanasan, nagagalak man o lumuluha. Okay ba ang wake-up call, mga housemates? Sige nga, hulaan nyo kung sino ang kumanta. Ganda ng boses niya, no? Ang aking labi. Galing. Hindi ko alam na. Kumakanta siya dati, pero hindi ganyan. Magaling kumanta si Jericho. Pero medyo tama rin kayo dahil team song yan ang pinagbibidahang siniserya ni Jericho, ang Panday. Maganda ang gising at alive na alive ang 5 housemates. Pero si Francine, kakaibang mood ngayong umaga at hindi nakalampas kina Uma at Jason. Utak mo! Concept, balik dito. Mag-ilabas na ako. Sige. Labas ka, ah. Pero sumobra naman ang pagiging good mood nitong si Jason. Ating pag-ibig mahal, handa kong maghintay hanggang sa laon yun, mahal. Jason, ang aga-aga tinutokso mo si Say. Maya-maya, lumabas na rin si Francine, pero tahimik lang na uminom ng kape sa tabi ni na Uma at Jason. Malayo at malalim pa rin ang iniisip. Pagpasok sa loob ng bahay, kapuna-puna ang patuloy na pananahimik ni Francine. Kahit di pa niya alam na aalis na siya sa bahay, ay parang nakukutuban niya ang mangyayari. Pag ganyan ang buhok mo. Samantala sina Uma at Nene na mukhang nagkakalapit nitong mga huling araw, nasa garden kahit umuulan. Maganda ba ang lips kung walang lip gloss? Pero kahit nagkakasiyahan sa tuksuhan, napansin ni Jason na wala si Kakosa. Vong! Ang hinahanap ni Jason nasa altar. Ano kaya ang pinagdarasal ni Francine ng buong taimtim? Habang abala sa kanilang breakfast preparation, kapansin-pansin na itong sina Uma at Nene ay magkadikit na naman. Palagay nyo, hanggang kailan siya kaya matatapos ang game? Ang pangalan ko? Oma. Oma. Diba, Oma? Yes. Casted na kayata. Pero bakit pala yung hit-hit mo ng yosi mo? Yan, dapat laging opposite sa direction ng meat. Ipaglalaban ko ang ating pag-ibig. Pagkatapos manalangin, nakijoin na rin si Kakosa sa kusina at inihanda ang kanyang almusal. Pero mas pinili na kumain sa labas ng nag-iisa. Pero nakakatuwang makita na maya-maya lang isa-isang naglalabasan sina Jason, Uma at Cass. Bit-bit ang mga pagkain at magkakasabay silang kumain habang nagkukentuhan. Tinawag ni Kuya sina Say at Francine sa kumpisalan para panuorin ang pamimigay ng kitchen showcase sa pamilya ni Francine na siyang kawang gawa ni Say. Cool! Masaya. Kasi yun, first part kasi, kapag may matitira kami ulam gano'n, nakikipag-ref kami sa kabila. Nakikikato kami. Pag umaga na, nakikikato pa rin kami para kunin.
So ngayon at least, nagpapasalamat nga ako kay Say dahil nag-sacrifice siya para sa amin. Pakatapag siya. Ikaw talaga, umiyak. Kahit anong mangyari, after nito, Pinoy Big Brother, kahit pagtanda natin, magkaibigan tayo. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Basta magagawa ko, syempre, tutulungan kita. Sana yung good deeds ko yung binigay ko sa'yo, sana talaga ingatan mo. Oo naman, syempre. Paglabas natin dito, syempre, alam mo na lahat. Alam na natin lahat nangyari. Isipin mo lang lagi na... Basta itanim mo lang lagi sa isip mo, sa puso mo na talagang sobrang napakatindi yung tama na ibinigay mo sa akin. Sobrang touch sa puso talaga. At nang palabasin na sila, minabuti ni Francine na magpaiwan para ilabas ang tunay na damdamin sa ginawa ni Say. Parang nakakonsensya ako ngayon. Yung si Say parang binoto ko. Yung pinakita niyo sa akin to, kahit yung nagsalita kayo, hindi mo ba naalala yung deeds na ganun? Talagang tama na yun. Sobrang tama na sa akin yun. Tapos ito pa ngayon na napanood ko siya. Parang feeling ko si si Judas. Francine, pinakita ko ang video